content warning, mga mature na tema, horror, karahasan, hindi graphic, at pagkawala. Inirerekomenda para sa mga 16 pataas. Akala naming Pasko lang, parol sa mga puno, puto bumbong sa kanto, masigabong kantahan ng harapan. Akala naming Pasko lang dahil iyon ang karaniwan. Magkadikit ang lamay at Noche Buena rito, maghahain ng mani at tsokolate sa umaga at sasayaw ang mga bata sa parokya. Hindi namin inakala na ang mga pinggan at plato na iyon ay magtataglay ng mga lihim na magpapalito sa amin habang umiikot ang mga parol. Ako si Elena. Lumaki ako rito sa San Genaro. Kumain ako ng dinuguang inihain sa hagod ng lamay at pumupunta ako sa simbahan kapag Pasko. Ngayon, umuwi ako dahil namatay si Tia Berta, ang babae na nag-alaga sa akin noong maliit pa kami, ang may mga kwento tungkol sa mga lumang pamahiin, ang nagbukas ng bahay niya sa akin nang wala nang tumanggap. Hindi ko inakala na ang pag-uuwi para sa lamay niya ang magbubukas ng mga tanong na tatagal magdamag. Si Luis ang kasama ko. Siya ang kagawad ng barangay, responsable, tahimik at hindi basta natitinag. Iyan ang ideal na tagapag-ayos na kailangan namin dito. Siya ang may access sa mga tala ng munisipyo. Siya ang may konting impluensya para makapasok sa opisina ng punerarya kung kailangan. Hindi kami mag-asawa pa noon pero may planong iyon, hindi para sa ngayon. Sa Paskong iyon, hindi namin balak magdala ng malalaking plano. Nagbalak lang kaming magsilbi sa lamay at tumulong sa pagluluto. Ngunit may mga bagay na hindi mo mapasama sa menu. Sa unang gabing dumating kami, ang plaza ay puno ng parol at palamuting kulay pula at ginto. May mga bata na naglalaro, may mga matatanda na nagbabantay sa altar ng lamay, at may mga babaeng naglalatag ng malalaking palayok ng sinigang at dinuguan. Ang dinuguan dito ay hindi lang pagkain, ito ay tanda ng pagdadalamhati at pag-aalay. Ngunit sa Paskong iyon, habang inihatid ang mga kutsara sa mga taong nagpikwi, napansin ko ang iisang punerarya na tila hari ng gabi, ang San Genaro Funeral Home. Sa likod ng malaking otso na may nakasulat na San Genaro, may mga ilaw na hindi kailanman namamatay at may banda na dumugtong sa katahimikan ng paligid. Makalipas ang unang araw, nakaramdam ako ng kakaiba, hindi lang dahil sa lungkot ng pagkawala ni Tia Berta. May pattern na pumipigil sa ginhawa ng aming komunidad, mga kamag-anak ng mga namatay na laging ipinapasa sa San Genaro, mga lamay na palaging may dinuguan na iniserve, at kung sino man ang mag-abang ng segundo ay sadyang nagtatamasa ng kung ano man ang nilalaman ng pinggan. Hindi ko mabigyang pangalan ng buo ang kaba, ngunit may mga mata sa likod ng mga ngiti, mga ngiting hindi nagtatapos sa bibig. Ipinakilala sa amin si Doña Celia, ang ulo ng pamilya San Genaro. Maganda siya sa paraang mapang-akit ang presensya, maayos sa pananalita, maingat sa pagkikilos ng kamay, at may mga alahas na tila kumikilang ng higit pa sa mga parol sa plaza. Kasama niya sina Andoy at Delfina, mga taong halatang palaging andyan para magsilbi sa lamay. Sila ang nag-aayos ng paglalagay ng katawan, sila ang nagsasagot sa tanong ng mga umuuwi, at sila rin ang unang nag-aalok ng sopas at dinuguan para sa mga dumadalaw. Marahil dahil sa kanilang koneksyon, maraming pamilya sa baryo ang agad na nagtitiwala kapag sinabi nilang bahala na kay San Genaro. Alam ninyo na normal ang magkakaibang relihiyon at pamahiin sa amin. Nag-aalay kami ng kandila, may nagsisipagdasal ng rosaryo, at may mga naglalagay ng bawang sa ilalim ng katawan. Ngunit dito, tila nagsanibang relihiyon at negosyo sa paraang nagiging hadlang sa sinumang nagtatangkang magtanong. Ang punerarya, na dapat isang lugar ng pag-alala, ay naging sentro ng lahat. Kung nais ninyong malaman ang buong detalye ng kung paano nag-umpisa ang aking pag-aalala, manatili kayo. Kung mahilig kayo sa mga true stories na ganito, may mga lihim na lumalabas sa mga ordinaryong pook, i-like at mag-subscribe para sa mga susunod kong kwento. Ang unang seryosong senyales ay sa talaan ng munisipyo. Hindi sinasadya, napansin ni Luis na parang may mga pattern ang pagkamatay na naiulat mula sa barangay. Mga pangalan na tila magkakapareho ng edad at estado, mga magsasaka, tindera, at ilang dalubhasang manggagawa na biglang nawala sa pagitan ng Disyembre hanggang Enero sa nakaraang ilang taon. Hindi lamang ako ang nakaramdam ng kilabot. Siya, bilang isang opisyal, ay may dokumento sa kamay. Ano to? Tanong ni Luis habang magkasama kaming nagbubukas ng malalaking folder sa silid ng kagawad. Madalas dalhin ng pamilya San Genaro ang mga permit. Tingnan mo de la Cruz, Enero 12, pinasa sa San Genaro. Mabilis na pagkabulok, tinukoy na complications lang.
Nakatitik ako sa listahan at sinumulan kong bilangin ang mga pangalan. Sinong complications ang nagiiwan ng walwalis na mga anak? Bakit parang may pattern ng oras, ang paraan, ang pagdating sa punerarya? Sabi ng papel, may mga official cause na nakalagay, pero may dami ng unknown o indefinido sa kolum ng detalye. Mga salita na parang pader na nagtatakip sa kung ano ang totoong nangyari. May kukulang sa mga sagot, at kung ang pader na iyon ay hindi gawa sa papeles, kundi gawa sa takot, babayaran ng aming buong baryo ang katahimikan. Madaling sabihin ng mga haka-haka lang habang nagkakain. Subukan ninyong dumalo sa isang lamay at tingnan kung ano ang nangyayari pagkatapos ng hating gabi. Ang mga taong dating may mga mata na may init at pag-asa ay nagiging tahimik. Ang mga kumakain ng dinuguan ay nauubos ang laman ng plato ng hindi nag-uusap. At kapag aalis na sila ay para bang may binago sa kanilang mga muka. Hindi ako nagsasabi na may nagbago sa kanilang katawan. Ngunit ang pagbabago sa kanilang mga mata ay hindi maipaliwanag lamang sa paggod o lungkot. Ito ang uri ng pagbabago na pumapasok sa akin sa mga panaginip sa mga susunod na gabi. Mga mata na kumikislap sa dilim at mga ngiti na dumudugtong hanggang sa kulot ng leeg. Hindi ako nagpapadala agad sa mga kwento. Kilala ko si Tia Berta. Siya ay taong may malalim na paniniwala sa mga paniniwala namin. Alam kong kapag may namatay, may kaluluwa at may sumasagot sa mga ritual. Ngunit may mga tanong na hindi nasasagot ng pagdadarasal. Bakit kalahati ng mga lamay ay palaging ginaganap sa ilalim ng pamamayani ng San Genaro? Bakit sila ang unang nag-aalok ng espesyal na putahe? Bakit hindi marami ang nagtanong? Nag-umpisa kami sa maliit. Nagtanong kami sa mga kapitbahay habang naglalakad pa uwi noong gabi. May ilan na nagsabing hindi nila nais makialam. Ayaw naming ma-involve. Kung kami ay nag-aalangan, baka masama ang manliligaw, sabi ng isang tindera na kilala ng pamilya. May iba naman na nagsabing, bahala na. Nakakaaliw din para sa mga bata to. Napakahaba ng listahan ng mga dahilan kung bakit hindi sinisiyasat ang San Genaro. Takot, utang na loob, respeto sa awtoridad, at isa pang pangkaraniwang salita, kabusyutan. Sa isang hapunan bago kami pumasok sa mas malalim na investigasyon, napansin ko ang isang malaking palayok ng dinuguan na iniilagay sa gitna. May mga kamay na time team ang paghalo. Si Delfina na may mga bato sa tenga at may ngiting napakainam sa kanyang pag-aalok ay nag-aabot ng plato sa isang matandang lalaki. Kumuha ako ng sipa ng sinigang, isang kutsara lang, at pinilit kong tumingin sa paligid. May isang babae na maselan humawak sa plato at tinanggap ang maliit na bahagi. Para sa lahat ng ito ay isang normal na bahagi ng lamay, ang pagkain sa gitna ng pagdadalamhati. Ngunit may isang bagay tungkol sa paraan ng pag-inom ng iba na hindi ko maintindihan. Parang may ritual na hindi sinabi sa akin. Lumipas ang ilang araw at nag-umpisa kaming mag-compile ng tala. Hindi kami nagmadali. Sa amin ang investigasyon ay maingat, parang paghahanda ng sopa. Ang mga sulat mula sa munisipyo ay nagturo sa amin na may mga transfer of remains records, mga papeles na nag-uugnay sa mga namatay at sa punerarya. Ilan sa mga tala ay may pirma ng Donya. Kung ang tanang ay kung bakit si Doña Celia at ang kanyang pamilya ang palaging may hawak ng lamay, ang sagot ay hindi mahalaga. Ang mahalaga, may pattern. Isang gabi nagpasya kami na pumunta sa punerarya. Alam naming bawal na manghimasok ng walang pahintulot, ngunit kung ang katotohanan ay nananahan sa loob ng mga pader na iyon, hindi kami mag-iiwan ng espasyo sa aming sarili para magising ng walang sagot. Hindi namin balak masipagsagupa, plano namin ay sumilip, kumuha ng litrato at bumalik. Kung may maliman, dapat may ebidensya. Naglakad kami sa gilid ng San Genaro habang ang buong baryo ay nahahati sa pagitan ng pag-aalala at pag-iilaw ng parol. Ang hangin ng Desembre ay malamig sa balat. Biglang naalala ko ang mga pagkakataong maliit pa ako at nagtatago kami sa ilalim ng bangko. Pinapanood ang mga matatanda na nagsasayaw sa pista. Ngayon, ang mga ilaw na dating nagbibigay saya ay para bang pinaliliwanag ang mga anino. Lumapit kami sa bintana ng likod ng punerarya. May kurtinang kulay puti na medyo kumikulong. May ilaw na nagmumula sa loob, hindi malakas. Parang ilaw ng kusinang ginagamit sa patagaling ng katawan. Hinintay kami ng ilang minuto bago pa andarin ni Luis ang kanyang maliit na flashlight. Huwag kang umimik, bulong niya. Kung may tao, tatahimik ka at magtatago. Pumasok kami sa bakuran mula sa maliit na lagusan ng bakod.
Ang gate ay hindi nakalak o kaya ay binuksan ng hangin. Sa loob, ang amoy na unang tumama sa akin ay hindi eksaktong amoy ng pagkabulok. Mas malakas ang amoy ng pampalasa, suka, at isang batid na bakas ng bakal na mas kilala sa akin bilang dugo. Pero hindi ko inilalarawan ng detalyado ang amoy. Ipinapahayag ko lang, may malakas na bakas na bumabalot sa hangin. Nakakita kami ng mesa sa gitna ng kwartong malapit sa kusina. Tinakpan ng mesa ng isang malinis na tela. May mga lalagyan sa gilid, mga garapon at bote, ilang maliit na plastik na nakakahon, isang kalderong may pare-parehong laman na hanggang ngayon hindi ko maipangalan. Ang ilaw ay tila nakatuon sa mesa. Hindi kami agad tumalima sa tukso. Sinisilid ni Luis ang kanyang kamay sa ilalim ng kurtina at hinilahin ang isang dulo ng tela. Hindi ko hingian ng hininga ang sumpa ng aking puso. Marahil marinig ninyo rin ang pag-uga ng dugo sa aking tenga kung naroon kayo. Hindi namin sinuri ng malalim. May mga sinulid at mga piraso ng laman na inilagay sa plato. Hindi ako magbibigay ng detalyadong deskripsyon, hindi dahil takot akong sabihin, kundi dahil alam ko ang hangganan. Hindi ko iintindihin ang parehong karumihan ng detalye rito. Ang mas mahalaga ay ang pagkikilos ng mga kamay sa paligid. May mga marka ng pagsasanay. May pag-aayos na parang pagkain na inihahanda. May mga supot na may pulang lamang na isang tono lang ang nalilitaw sa ilalim ng tela. May mga plastik na may isang tagpuan ng malagkit na likido. Naramdaman ko ang lahat ng intensyon ng esena. Ito ay sinadya, inihanda at hindi ginawa ng padalian. Ang paraan ng paglalagay, ang organisasyon ng lugar, lahat ay nagsasabi ng isang bagay. May regularidad rito. Hindi ito unang pagkakataon. Ito ang sinisimbolo ng isang serye ng planadong kilos. Nang ilingon namin ang tela ng mas malayo, nakita namin ang isang maliit na detalye na nagpagalaw sa amin ng hindi inaasahan. Mga marka sa dingding na parang mga notasyon, mga araw na iniskor sa isang luha ng chalk, mga pangalan na bahagyong natatakpan ng liha ng pintura ng dingding. Sa tuktok ng isang istante, may larawan ng ama ng pamilya na may malamlam na ngiti, naka-frame at nakalagay ng parang santo. Sa tabi nito, may isang maliit na supot ng pulbos, parang isang pangkontra na hindi namin pinag-aralan ng husto. Ang lahat ng ito ay masyadong tulog para sa amin. Parang may ritual sa gitna ng practice. May mga tala ba dito, Luis? Tanong ko na halos isang hangal sa sarili kong takot. May listahan ba ng mga dumaan dito? Nagdahan-dahan siyang lumapit sa isang opisina sa gilid. May mga drawer na nakalock. Pinulot niya ang isang susi sa loob ng kanyang bulsa. Isang susi na hindi ko alam na hawak niya. May pamilyang nakalag, bulong niya. Hindi lahat pag-ibig lang. May ilang mga kaso na hindi lang natural. Bumalik siya na may papel. Mga kwentong isinulat sa mga envelope. Petsa, pangalan, oras ng pagdating ng katawan. May ilang tala na may pares na numero, mga code na hindi natin lubusang nauunawaan. Sa isang sulat, may nakalagay na Special Preparation for the Family. Wika ng papel ang raha. Hindi kami nakasagot. Ngulit ang unsa, may mga pangalan na paulit-ulit. Habang nag-iimbestiga kami ng masinsinan, narinig namin ang isang pintig sa pintuan. Tila may pumalo gamit ang loob ng kamay niya ang metal. Hindi namin inakala na kami ay maririnig. Ang aming mga puso ay parang mga tambol na nagpabigat sa espasyo. Si Delfina ang lumabas sa kusina. May suot na apron at may tinataglay na kutsilyo. Hindi malinaw kung may dala siyang pagkain o may dala siya ng ibang bagay. Ngunit ang ngiti niya ay parang nakakapagpakulong sa hangin. Hindi siya naghihirap ng pagod. Ang kanyang mga mata ay tahimik at may tinatagong kasiyahan. Nakatayo kami sa anino ng pintuan at habang kami ay nagtatakip ng ilaw ng flashlight, napagtanto namin na hindi kami pinapanood lang. Kami ang sinusubaybayan. May isang lalaki ang dahan-dahang lumapit mula sa likod. Hindi siya nagsalita, ngulit may hawak siyang kawad na tila ginagamit sa pag-aayos ng mga menu o sa paglalagay ng takip. May mga kamay siyang ginagamit ng mabilis, bihasa sa paglalagay ng bagay sa tamang pwesto. Bakit namin hindi agad tinakbo? Siguro dahil bahagi ng atin ay inabot ng pagkukulam ng tapang, hindi ang hindi pagkakaroon ng lakas ang takot. Ito ang uri ng takot na nagpapalakas ng higit pa sa normal. Hindi namin tumakbo dahil may something na nagpigil sa amin. Isang mixture ng curiosity at responsibilidad.
Kami ay naroroon dahil kami ay may obligasyon sa isang namatay. Kami ay naroroon dahil may mga pangalan na dapat mabigyang hustisya. Magkano kaya kung malaman namin ang totoo? Tanong ko sa sarili. Paano kung totoo ang sinabi ng mga matatandang nagtatago sa kwento? Ngunit ang mga isip na yon ay parang lundagan lamang, mga boses na hindi agad sinisipat. Hindi ko na maalala kung paano kami nakabalik sa labas. Ang mga detalye ng pag-alis ay malabo. Siguro dahil sa takot na yon ang nagbigay ng spasyo sa aming pag-iisip. Ngunit may isang malinaw na bagay, isang anino sa bintana ang kumaway at may ngiting naglaho sa likod ng kurtina. Hindi ko alam kung sino iyon. Baka si Delfina, baka si Andoy, baka si Doña Celia. Hindi ko rin mawari kung ang ngiting iyon ay nagmula sa lubos na pagkamasama o mula sa isang tao na talagang naniwala na ang ginagawa nila ay tama. Lumipas ang ilang araw na parang panaginip. Ang lamay ni Tia Berta ay umabot ng 7 araw. Ito ang aming pamahiin. Habang tumatagal, napansin ko ang pagdami ng mga bata na pumunta sa paligid. Ang mga matatanda ay nagpapatuloy sa kanilang buhay na parang walang nagbago. Ngunit ang mga kababayan na kumain ng ilang espesyal na ulam ay nagsimulang kumilos ng hindi normal. Gumalaw ng parang may rhythm na hindi pangkaraniwan at may mga nagaangal ng tunog sa gabing tahimik. Hindi pa namin nalalaman ang kabuuan. Hindi pa namin alam kung ito ay gawa ng tao o gawa ng isang bagay na wala sa aming mundong naiintindihan. Ang mga tradisyon ay pinaghahalo sa negosyo at kapangyarihan at ang katahimikan ng baryo ay nagiging sisidlan ng mas maraming lihim. Sa isip ko nagtatagpo ang lahat ng linya, mga tala ng munisipyo, mga palayo ng dinuguan, ang ngiti ni Delfina at ang mga marka sa dingding ng punerarya. Ang mga marka ay parang mga punto sa mapa na mag-uugnay sa isang ruta ng mga nawawala. Noong ika-7 gabi, habang kami ay nag-iimpake para bumalik sa lungsod, naganap ang isang maliit na pagkilos na nagbukas ng bagong pangamba. Nakita ni Luis sa kanyang telepono ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag magdaldalan. Ang inyong mga susunod na hakbang ay hindi nalalaman. Walang pangalan, walang pirma. Ang mensahe ay parang masamang balita na hindi mo mapipigilan. Naglatag kami ng plano ng panibagong paglusob, hindi para puksain ang sinuman, ngulit para malaman ang katotohanan. Ngunit habang kami ay nagbabalak, may narinig akong yuko sa labas, mga papasok na boses at may kasabi na kanta na hindi ko alam kung paggunita para sa namatay o isang panalakay. Dito nagtapos ang isang yugto ng aming pag-iimbestigasyon, hindi dahil kami ay pinigil, kundi dahil may mas malalim na sanga ng problema ang nagsisimulang lumitaw. Hindi pa bumubukas ang lahat ng pinto. May isang masikip na labirinto sa likod ng mga tela, ng mga garapon at ng mga tala na kailangan naming pasukin. At habang kami ay naglalakad palayo sa ilaw ng San Genaro, naramdaman ko ang isang panluloob, ng guilt at ng utang loob na hindi ko kayang bitawan. Bago tuluyang umalis, napatingin ako sa harap ng bahay ni Tia Berta. May maliit na parol na nakasabit sa kanyang pintuan at may maliit na plato na may bahagyang laman ng dinuguan na inalay. Sa loob ng oras na iyon, naiintindihan ko ang kalituhan ng baryo. Pasko para sa iba ay panahon ng pag-asa. Para sa amin, ito ang panahon kung kailan mas lumiliwanag ang mga lihim. Habang umuuwi kami ng Luis, ang mga tanong ko ay naglalakbay kasama ng mga parol sa aming likuran. Sino ang tunay na nagtatamasa ng mga handang iyon? Ano ang kantang binubulong ng mga ngiting iyon? At kung may katotohanan man, paano namin haharapin ang mga taong nagtatangkang panatilihin ang katahimikan? Hindi pa tapos ang kwento. Ang isang pinto lang ang napagsimulan namin. Ang susunod na hakbang ay pupunta sa mas malalim at hindi na lang basta pag-ikot sa talaan. Ngunit sa gabing iyon, sa loob ng kotse patungo sa lungsod, nakatulala kami sa pag-ikot ng parol sa salamin at sa pagkurap ng mga ilaw ng San Genaro na unti-unting naglaho sa likuran. Ang aming mga puso ay nanlalamig sa takot at nagliliyab sa determinasyon. Hindi kami makakatulog habang ang isip ko ay umiikot sa mga pangalan at sa mga marka sa dingding. Ang hindi ko malilimutan ay ang huling eksena, isang maliit na batang nakatayo sa gilid ng plaza, may hawak na maliit na parol. Tumingin siya sa aming ng malalim at sa kanyang mga mata, kagaya ng iba, ay may sinadyang pagkamangha at takot na hindi angkop sa kanyang murang edad. Siya ay nagbigay ng ngiti na hindi kapatawaran.
ang ngiti ng anak na lumaki sa piling ng mga lihim. Doon nagtatapos ang unang bahagi ng aking pagbabalik sa San Janeiro. Ang pagbalik na dapat ay simpleng paggunita lamang, ngunit nauwi sa masalimot na pagtuklas. Hindi pa tapos ang mga arko. May mga pinto pa ring nakasarado, mga tala na dapat hingin, at mga muka na dapat makausap. Ngunit may isang bagay na malinaw. Ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. At sa Paskong iyon, habang ang mundo ay nagdiriwang ng liwanag, kami ay nagsimula lamang maghukay sa dilim ng aming sariling baryo. Pag-uwi namin sa lungsod noong gabing iyon, hindi kami nakatulog. Ang kuryente ng kotse ay tila hindi sapat para patayin ang laman ng isipan ko. Mga marka sa dingding, ang mesa na nakaplega ng puting tela, ang mga supot na may pulang bahid na hindi kailangan ng masyadong maraming imahinasyon para malaman kung ano. Si Luis na dating halo lang ang emosyon niya, tahimik, determinado, ay nagbukas ng maliit na recorder at sinabing, "Susulat ako ng petisyon, kailangan ito ng formal na hakbang." Pero alam kong ang formalidad ay mabagal at ang oras ay mahalaga. Nagplano kami na hindi mag-isa. Alam naming hindi sapat ang aming dalawa laban sa isang pamilya na may impluensya. Kailangan namin ng mga taong mapagkakatiwalaan. Isang paring kilala namin na hindi takot sa kapangyarihan. Isang out-of-town na periodista na nakikipaglaban sa mga malalaking kwento. At isang tagalungsod na kilala ni Luis sa munisipyo. Isang legal officer na pamilyar sa proseso ng pagsisiyasat sa mga punerarya at pagkuha ng warrant. Hindi namin sinasadyang gumawa ng gulo. Ang layunin namin ay i-expose ang pattern kung bakit paulit-ulit na napupuno ng mga lamay ang mesa sa ilalim ng pangalan ng San Janeiro. Lipas ang isang linggo bago kami bumalik. Sa panahong iyon, nagtipon kami ng mga piraso, kopya ng death certificates, transcriptions ng ilang testimonya ng mga kapitbahay, at ilang kuha mula sa phone ni Luis ng mga pangalan sa papel na nakita namin sa loob ng punerarya. Hindi ito sapat para sa isang saksak sa katawan ng kaso, ngunit sapat para makuha ang atensyon ng mayor at iproseso ang warrant. May mga nagsusulat sa mga forum at may tumatawag na pahayagan, ngunit nag-iingat kami. Ang baryo ay maliit at ang chismis ay mabilis na lumalabas. Ang unang formal na hakbang namin ay ang pagpunta sa simbahan. Hindi dahil sa kababalaghan. Ang simbahan ang sentro ng komunidad at ang kura na kilala namin ay matapag. Nagawang makausap ni Luis ang pari sa isang mahinahong gabi. Walang kamera, walang witnesses. Hindi ako gagawa ng anuman na magdudulot ng kasiraan kung wala kayong matibay na ebidensya, sabi ng pari. Pero kung totoo na mayroong katiwalaan sa paghawak ng mga bangkay, hindi kayo nag-iisa. Ang pahayag ng pari ang naging simula ng pagbuo ng mas malaking suporta. Hindi namin ginawang malaking usapan sa social media. Mas pinili namin ang mga pribadong tawag, isang reporter mula sa radyo sa kalapit na bayan na nagtanong ng simpleng tanong at pumayag dumalaw. Ang legal officer ng munisipyo na nagplano ng mga legal na papel, at isang health inspector mula sa distrito na maaring magsagawa ng review sa mga practices ng punerarya kung may hinala ng public health risk. Ang raid ay hindi biglaan. Ang warrant ay inilabas sa pirma ng hukom pagkatapos naming magsumite ng sworn affidavits. Mga testimonya na sinumpa ang nagsabi kung ano ang nakita namin at kung bakit pinaghihinalaan ng San Genaro. Ang puwersa ng pulis na sumama sa amin ay disente lamang, ilang opisyal mula sa probinsya, kasamang legal officer at health inspector. Hindi namin inimbita ang mas maraming tao sapagkat alam naming may mga mata na nakabantay. Sinabi ng legal officer, "Better to be swift and small than loud and reckless." Bago sumalakay, naghanda kami ng backup plan. May ilang residente na nagbigay ng pangalan at pumayag magbigay deklara. Karamihan sa kanila ay natatakot. May nagbanta sa kanila mula sa hindi kilalang numero ng telepono. May ilang nag-alis ng pirma dahil sa utang na loob o takot. Ngunit may ilang ding tumayo at nagsabing hindi na ito dapat kalimutan. Isa sa kanila ang nagbigay ng isang rekado, isang maliit na florera na may bahid ng pulang na tuyo sa gilid.
Sinabing galing iyon sa kusina ng San Genaro ilang araw bago namin nakita ang mesa. Pumasok kami sa punerarya sa hating gabi. Walang banda ngayon, walang parol sa labas. Ang San Genaro ay nagdilim at tila nag-aabang. Naglakad kami ng mahinahon, hindi namin iningay ang mga sapatos. Ang mga opisyal na kasama namin ay seryoso at may hawak na flashlights, handbook, listahan ng mga pangalan. Hindi kami nagulat nang may isang empleyado ang nagbukas ng pinto sa amoy ng kape at sigarilyo. Si Andoy, mukhang nagulat pero hindi takot. Ang mukha niya ay neutral. Si Doña Celia ay wala. Tila alam naming hindi siya papayag madakip sa mismong punerarya. Siya ang uri ng taong alam na maging mahinahon sa harap ng mga problema, lalo na kapag ang problema ay maaring sirain ang negosyo. Sinimulan ng health inspector ang pagsusuri. Inutusan niya sina Luis at ako na manatili sa isang sulok habang binubuksan ng pulis ang mga drawer. May mga nakalistang pangalan, mga petsa at oras na tumatawag ng hindi magandang alaala. Nakakita rin ng health inspector ng mga lalagyan na walang label, ilang garapon na may mojito-like residues. Hindi namin inilalarawan ng detalyado ang laman, ngunit sapat na upang magduda sa integridad ng paghawak ng mga materyales na maaring may kinalaman sa katawan ng tao. Ang legal officer naman ay nag-scan ng isang notebook na may pinong sulat. Sa isang pahina, may listahan ng mga pangalan at maliliit na marka sa gilid, parang tali. Hindi sinasabi na mahigpit na ebidensya ng krimen, pero nagbukas ito ng pinto para sa mas malalim na pag-imbestiga. Habang nagpapatuloy ang pagre-review, may naglaslas na boses mula sa likod, ang tunog ng pintuang gumagalaw. May lumalabas mula sa kusina, 2 babae at 1 lalaki, mukhang empleyado, nag-aalang-alang pero hindi natatakot. Ang isa sa kanila, si Delfina, ay nakatingin ng diretso sa amin. Ang kanyang ngiti ay hindi kumukupas at may isang bagay sa mga mata niya na hindi maipaliwanag. Ito ang oras na naging malinaw sa akin, hindi sapat ang mga papel. Kailangan namin ng testimonya, kailangan namin ng proof na mag-uugnay sa mga pagkain sa mga incidences ng pagkakasakit at pagkawala. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng raid na pahang bagyo. May mga kumakalat na balita, may mga nagtatanong at may mga nagtatakip. Ang San Genaro ay nag-file ng reklamo sa pulisya laban sa illegal entry, isang pag-atake sa aming operasyon, pero ang warrant ay naroon at formal ang paggalaw ng legal na proseso. May mga pamilyar na tao sa baryo nag-post sa social media, nagre-react sa mga paratang at may ilan na nagtatanggol sa pamilya. Ang unang malaking pag-igting ay nang maganap ang piyesta ng Noche Buena sa plaza, ilang linggo matapos ang ransak. Hindi na natin iniwasang ang tunay na pagsubok, parang ipinagdasal ng San Genaro na malilimutan ang usapan. Nagbigay sila ng malaking hapunan, may puto bumbong sa gilid, may palamuti sa bawat kanto. At syempre, isang malaking palayo ng dinuguan sa gitna ng mesa na ayon sa kanila ay handog para sa komunidad. Masyadong maraming tao ang nagpunta. Ang mga bata ay naglalaro pa rin, ang mga matatanda ay nag-uusap tungkol sa mga ilaw ng parol. Para sa nakararami, Pasko pa rin. Ngunit may ilang pumansin na kakaunti ang nag-iingat, ilang hindi kumain, ilang iniwas. Nagpasya kami na mag-obserba lang muna. Hindi namin pinipilit ang ating sariling agenda sa gitna ng dami. Nais naming makita ang pattern. Sino ang kumakain, sino ang tumanggi, at kung ano ang magiging resulta. Hindi ako nag-asang may mangyayari sa gabing iyon. Hindi malakihang kaguluhan. Ngunit alam ko sa loob ko na may nakatanaw na panganib. May isang lola na lumapit sa mesa, kinuha ang maliit na kahain, nungiti at sumunod sa linya. Nanood ako ng hindi kumikibo, hawak ang jacket ko na parang pananggalang. Hindi ko napansin ang paglukso ng isang maliit na batang lalaki na tumakbo at tumalbog sa kamay ng kanyang ama. Tumanggo ang ama, ngunit may lihim sa kanyang mata. Parang iniisip ang ibang bagay. Mga kalahating oras ang nakaraan, hindi man lang kami nakasagot nang may isang lalaki ang maulan na nahiga, humihibik at tila nawawalan ng malay. May nagtakbuhan, may sumigaw. Ang atmosfera ay agad na nalado. Ang pagdiriwang ay naging eksena ng alamat. Hindi namin alam kung ano ang sanhi. May nagduda ng food poisoning, may nagsabing atake sa puso. Ang health inspector ay agad na tumakbo at nagsabi na kailangan natin ng medikal na asistensya. May ambulansya na dumating mula sa kalapit bayan.
May isa pang lalaki naman ang biglang nagkaroon ng kakaibang paggalaw. Mata na tila napapawi ang init ng pag-iyak at naging malamig. Ang pagkasira ng kapainikan ay hindi nagtatapos sa dalawang individual. Dalawa pa ang nagsimulang mag-iyak para sa hindi nila maintindihang sakit. May mga naghubad ng jacket at humihiga sa sahig. Hindi namin alam kung supernatural. Hindi namin alam kung sanhi ng kontaminadong pagkain. Ang hindi namin alam lang ay ang pag-iral ng isang pattern. Ang mga tumanggap ng espesyal na bahagi mula sa mesa ni Doña Celia ay unang naapektuhan. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Doña Celia, hindi upset, ngunit may hawak na mikropono. Mga kababayan, malumanay niyang sinabi, huwag magpanik. Normal ang ganitong senaryo kapag may mga lumang sakit. Kinuha niya ang pagkakataon na magbigay ng paliwanag at sabay-sabay niyang itinulak ang kanyang papel bilang taga-alalay ng komunidad. Kami ang nandito para maglingkod. Kami ang nagbigay ng tulong sa pamilya. Huwag pagtakpan ang kabutihan ng maliit na posibilidad ng insidente. Ngunit hindi pinanatag ng mga pulis ang lumaalalang itaklena. Ang health inspector ay nangolekta ng mga sampol ng pagkain, kunuha ang listahan ng mga kumain at nagsampol ng dugo sa mga ospital. Hindi sinipsip agad ang galit, ngulit pumirma ang ilang kasama ko ng mga sworn statements. May ilan na nagpa siyang magpa-autopsy, may ilan na natakot pa ring magsalita. Ang San Genaro ay naglabas ng pahayag. Ang mga akusasyon ay malisyoso at walang basehan at inakusahan kami ng paglikha ng histeria. Ang araw na sumunod, may press conference ang Municipal Hall. Si Mayor na kilala bilang maingat at may takot din sa politika ay nagsabi na may inimbitahan siyang state health inspectors at sinasagawa ang mas malalim na pag-iimbestiga. Hindi namin palalampasin ang anumang banta sa kalusugan ng aming mamamayan. Ani niya, hindi iyon sapat para sa amin. Hindi pa sapat ang mga test results, pero iyon ang legal na daan. Lumipas ang mga linggo ng mga pagtest. Ang mga resulta ng food samples ay hindi agad lumabas. Mayroong ilang inconsistent na datos mula sa mga ospital. Mga diagnosis na nagsasabing food-related illness o acute poisoning, ngunit may mga indefinido rin sa tala. Sa panahong iyon, nag-umpisa ng mag-usap ang mga lupon. Ilang pamilya ang nagpasya na huwag nang mag-imbita ng San Genaro sa kanilang mga lamay. May ilan naman na patuloy na tumatanggap dahil sa utang na loob o dahil sa kawalan ng ibang opsyon. Ang divisyon sa baryo ay malalim. Isang gabi may dumating na sulat kay Luis, isang naka-envelope na walang pangalan. Sa loob may isang lumang litrato, isang larawan ng parlor ng San Genaro noong dekada na hindi niya matatandaan. May mga tao sa larawan na hindi pamilyar. Sa likod may nakasulat na maliit na pangungusap. May mga alaala na hindi dapat gisingin. Hindi namin pinakita ang sulat. Sinabi ni Luis na itatago niya ito sa file. Ang totoong pag-igting ay nang pumasok ang korte sa usapan. May nagsampa ng kaso laban sa San Genaro para sa illegal handling ng remains at neglect, at may ilan criminal investigations tungkol sa possible tampering with food. Ito ay matinding luha ng proseso. Ang hukom ay tumawag ng mga testigo. Ang mga empleyado ng punerarya ay humarap sa pagdinig at doon lumitaw ang iba pang detalye. Isa sa mga testigo, isang babae na dati ay tagalini sa punerarya, ay nagbigay ng pahayag na nagpabago ng laro. Sinabing may mga oras na may special preparations at may mga alahas na kinukuha sa mga lamay bago ibalik sa pamilya. Hindi niya inilabas ang buong detalye. Naminginig siya at maraming beses siyang naputol. Ngunit sapat iyon para mag-udyok ng mas malalim na pagsiyasat. Sa panahong iyon, may mga lumalabas na takbo. May ilan na unang nawawala. May ilan na natagbo ang namatay sa ibang lugar na may unexplained cause. At may ilan na nagising na lamang na hindi nila maalala ang ilang gabing nakaraan. Ang narrative ng baryo ay naging mas mabigat. Tila ang sinuman ay maaaring naging biktima ng isang pattern na sinadya. Ngunit hindi lahat ay lumitaw sa korte. May mga pirasong hindi maire-record sa papel. Ang mga kwento tungkol sa mga mata, ang mga ngiting tila nakakagat ng liwanag, ang pag-aalaga ng mga bata na napansin namin sa plaza. Maraming testimonya ang nagsasabing ang mga tumulong ay may kakaibang kilos, mga galaw na hindi lamang dahil sa opresyon o utang na loob, kundi isang malalim na pag-internalize ng ritual. Ito ang bahagi na mahirap patunayan sa korte, ang pagkakaroon ng kultura ng pag-asa at paniniwala na pinagsama sa pangmatagalang pagsasanay.
Isang gabi habang nagbabantay ako sa bahay ni Tia Berta, na ngayoy bakante at puno ng alaala, may sumulat sa pinto, isang sulat mula sa nagtatangkang magbigay ng testigo. Huwag ninyo kaming iwan, nakasulat. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi ko maalis ang guilt sa akin. Kung mas mabuti lang sana akong nagtanong noong una, baka iba ang kinalabasan ni Tia Berta. Ngulit ang guilt ay hindi solusyon. Ang ginawa namin ay para hindi na maulit. Ang trial ay nagpatuloy at umiikot sa mga coroner's reports, chain of custody ng mga evidence, at ang testimonyas ng mga directly affected. May mga empleyado ang pumayag magsalita at nagbigay ng mga detalye. May nakitang ledger na may listahan ng special orders. May mga resibo ng mga supplies na hindi karaniwang ginagamit ng punerarya at may ilang rasyon ng meat packaging na hindi makarating sa tamang proseso. Dahil dito, may ilang kasong inihain. Hindi lahat ay krimen na may madugong sanggunian, ngulit sapat upang hayaang sumalakay ang pambayang hukuman. Habang ang legal na sistema ay kumikilos, may ibang kaganapan na hindi inaasahan. Ilang membro ng San Genaro ang na-expose sa public shaming. May larawan na kumalat kung saan makikitang may mga pila ng mga papeles na tila pinaghahalo. Ang social pressure ay lumaki, ngulit ang pamilya ay may paraan, bribes, mga kasunduan at paggamit ng kilalang pangalan sa lungsod para magpatahimik ng mga boses. Sa kabilang banda, may ilan ding biglang nawawala. Mga witness na hindi na nagpakita sa huling pagdinig, mga testigo na sinundan ng mga hindi kilalang kotse. Ang takot ay naging makapal kapag ang usapan ay nagpatuloy. Isang gabi, tumawag sa amin ang reporter mula sa radyo at sinabing may bagong impormasyon. Isang shed sa likod ng isa sa mga properties na inaangkin ng San Genaro ang natagpuan na may mga plastic containers na may contamination. Ang report ay umikot sa bansa at dahil dito may mas malaking opisyal na nagpuslit ng mas malalim na investigasyon mula sa probinsya. Ang media attention ang nagbabilis ng legal na proseso. Hindi namin ito inaasahan pero pinasalamatan namin. Ang liwanag ng publisidad ang nagbigay ng push na kailangan. Ngunit may isa pang aspeto na hindi namin inaasahan, ang community backlash. Hindi lahat ng tao ay natuwa. May mga nagalit dahil sa public shaming ng kanilang kilalang pamilya na sa nakaraang dekada ay tumulong sa libu-libong lamay at nagbigay ng trabaho sa marami. May mga pamilya na tumindig kay Doña Celia at naglagay ng mga placards, nagsasabing hindi siya kriminal. Ang baryo ay parang nahati sa dalawang mundo. Ang mga nagpapalagay na ang sanlibutang ito ay maaaring masirain ng usapan kaysa tulungan at ang mga naniniwala na may mali at dapat itong ayusin. Isang gabi habang umiikot ako sa bahay, naramdaman ko ang pagkakaroon ko ng paranoia. Hindi ako makapakali. May mga maliliit na tunog sa bahay, ang pag-ikot ng mga yero sa bubong, ang pag-iyak ng aso sa kalye. Madalas akong magising sa gitna ng gabi sa amoy na parang pumapasok mula sa plato ng kusina at bumabalik sa alaala ang mga bahid sa mesa sa punerarya. Hindi ko pa rin alam kung paano paaalisin ang mga larawan na yan. Isang buwan ang lumipas mula nang magsimula kami ng kaso. Maraming testigo, maraming indiscrepancies, maraming pag-aalangan. May mga sumusulpot na criminal charges. Hindi lahat na justify, pero may sapat na evidence pang magkaroon ng ilang aresto. Sa isang pagdinig, si Delfina at Andoy ay inakusahan ng irregular handling of remains at falsification of records. Naglabas sila ng mahabang legal defense. Kami ay simpleng naglilingkod sa aming trabaho, sabi nila. Si Doña Celia sa kabilang banda ay may access sa malaking pera at naka-avoid sa pagkakadakip sa unang round, hindi pa siya nasusuko. Pagkapasok ni Doña Celia sa balita, isang lumang kapitbahay ang tumayo sa harap ng korte at nagbigay ng testimonyo. Sinabi niyang isang beses, maraming taon na ang nakalipas, may nakita siyang akaiba sa pag-ayos ng lamay ng kanyang asawa. Hindi siya pinalad sa panahon na iyon, ngunit ang kanyang pahayag ay nagbigay ng bagong momentum sa kaso. Minsan, ang isang simpleng kwento ay sapat upang palakasin ang loob ng iba pang testigo. Ngunit kahit sa pag-usad ng kaso, may bagay na hindi nagbago. Ang mga bata sa plaza ay patuloy na naglalaro, may mga bagong parol at ang Pasko ay palapit. Isang Pasko na puno ng mga tanong. Para sa akin, ang pinakamahirap ay hindi ang legal na laban, kundi ang pagharap sa araw-araw, ang pagluluto, ang pagpunas ng mesa, ang pagtingin sa mga bata na naglalaro at pag-iisip na anong uri ng mundo ang kanilang sinisid.
Hindi ko maintindihan kung paano ko maipapaalam sa kanila ang panganib nang hindi sineselve ang takot nila sa Kapaskuhan. Isang gabi bago ang Pasko, may isang pangyayari na nagbago sa tono ng aming komunidad. May isang maliit na grupo na nagtipon sa plaza. Hindi sila mga mayayaman, mga ordinaryong pamilya na nagdala ng pagkain, kandila at panalangin. Ito ay hindi isang rally laban sa San Genaro, ito ay isang community vigil, isang pasya na ipakita na hindi lahat ng bilang ay namamatay sa katahimikan. Si Luis ay kasama at nagbigay siya ng maiksing pananalita. Hindi tayo dapat matakot na magtanong, sabi niya. Hindi tayo dapat tumanggap na ang ating mga tradisyon ay maging dahilan ng pagdurusa. May mga luha sa mata ng ilan at may mga singit na tahimik na natuwa. Sa gabing iyon, may lumapit sa akin ang isang matandang babae na dati ring nagluto sa lamay, si Aling Rosa. Alam ko na matindi ang nangyari, mahina niyang sabi. Pero may kasalanan din kami, nalinlang kami ng kaginhawahan. Hindi namin alam na may sinasama kami sa lamesa na hindi dapat. Pasensya na sa lahat. Ang mga salita niya ay parang pag-amin ng isang malaking bahagi ng komunidad. Hindi perpekto, ngunit puno ng pagnais na magbago. Sa mismong Pasko, nagkaroon ng tahimik na pagbabawal sa seremonyal na dinuguan sa ilan sa mga lamay. Ito ay isang simpleng batas ng barangay. Hindi na rin ito ipapahayag sa grandstanding. Ito ay isang desisyon ng mga residente na hindi na nila papayagan ng isang tradisyon na maging sanhi ng pagdududa at takot. May resistensya pa rin, ngunit ang momentum ay lumalako sa mga pasilitats ni Doña Celia. Hindi iyon katapusan, ngunit isa ito sa mga hakbang na makikita bilang pagkilos. Ang trial ay nagpatuloy. May ilang sentensya na napataw sa mga empleyado na nadeprival ng legal requirements sa handling of remains at falsification of documents. Ang mga penalty ay hindi sapat para sa sari-saring dami ng kasalanan na ipinahayag ng mga mamamayan. Marami ang nanibago na may mas malalim na misteryo na hindi pa nasusolusyonan. Si Doña Celia ay hindi pa rin naakusahan ng matindi dahil sa kakulangan ng direct evidence na mag-uugnay sa kanya sa criminal culpability, maliban sa pagiging may-ari ng negosyo at formal na papel sa handling. May mga nagsabi na ito ay dahil sa pera at impluensya at nagpatuloy ang paninindigan ng ibang bahagi ng komunidad na mayroong pagiging hindi patas. Ngunit hindi lahat ng kahihinaan ay legal. May mga nagbago sa loob ng baryo. Ilang mga pamilya ang lumipat ng tirahan para iwasan ng stigma. May mga bata na hindi pinayagan kumain ng mga handog mula sa labas at may mga bagong pulisiya sa paghawak ng lamay. Mga simpleng hakbang tulad ng pagdemand ng chain of custody, pag-inspect ng food before serving at pag-review ng mga permit. Ang mga pagbabago ay maliit at praktikal, hindi romantiko pero may kahulugan. Ito ang paraan ng baryo para magtakda ng panibagong normal. Para sa akin, ang pinakamahirap ay ang proseso ng paghilom. Ang mga gabi ay hindi naging mas madali. May mga araw na nagigising ako sa puso ng gutom, hindi sa pagkain, kundi sa pagnanais na malaman kung ano talaga ang nangyari kay Tia Berta. May mga dokumento na nagsasabi ng isang bagay at mayroon ding mga labi ng alaala na nagbubukas ng mas masakit na posibilidad. Hindi ko mapigilan ang pagtatanong, kung may mas malalim na katotohanan ba, gaano karami ang hindi pa nabubunyag? May isang araw, tumawag sa amin ang isang lalaki mula sa pulisya. May nakita raw silang lumang diary sa isang lumang cabinet sa isa sa mga napapasangang property. Ang diary ay puno ng maliliit na entry, mga pangalan, petsa at panulat na paraang code. Hindi pa naman ito opisyal na inirelease sa publiko, ngunit ang nakakabigla ay may entry na nabasa namin ng pribado. December 24, special night. We gave them comfort. Ang isang maikling pangungusap na nagbabadya ng maraming salaysay. Hindi namin sinabing supernatural ang nilalaman, ngunit malinaw na may organisadong patron ng pagsiserbisyo sa komunidad. Sa oras na iyon, napagtanto ko ang kahalagahan ng pagpapahayag ng totoo, hindi para sa sensasyon, kundi para sa pag-ibig sa mga namatay at pag-asa sa mga nabubuhay. Ang mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay ay karapat-dapat sa kalinawan. Ang mga anak na lumaki sa baryo ay dapat malaman ang katotohanan, hindi sinasabing sila ay pinahirapang balak. Marami pang hindi nasagot. Ilang bahagi ng San Genaro ay sinikil ng jurisdiction. May mga properties na na-seize, may mga opisyal na nilagdaan ng statutory inspection, at may mga empleyado na pinatawan ng temporary restraining orders. Ngunit may isa pang kadanapan. Ilang linggo matapos ang grand hearing, may mga lihim na pahayag na lumabas tungkol sa iba pang punerarya sa kalapit na bayan. Dahan-dahan,
Parang kadena ng trama ang bumubukas. Hindi lang San Genaro ang natuklasan na may irregularities. Sa epilog ng kwento, ang baryo ay nagbago ng ilan sa kanilang tradisyon. Ang lamay ay nananatiling lugar ng pag-aalala, ngunit may bagong pag-iingat na sinunod. Ang mga parol ay mas mahinahon. Ang mga batang naglalaro ay may bagong tanong. At may mga bagong leader na tumindig na nagsabing hindi nila papayagan na ang takot at katiwalian ay maghari. Si Luis ay naging mas aktibo sa pagkakaroon ng transparency sa opisina. Hindi para sa politika lang, kundi para sa kaligtasan ng bawat tao. Ano ang nangyari sa San Genaro? Ayon sa mga dokumento at testimonya, may napatunayang irregularities at ilang empleyado ang naparusahan. May ilan na naaresto at may mga properties na nabawi. Ngunit may mga tanong na nanatiling hindi nasagot. May ilang nawawala pa ring mga tao na hindi pa rin natagtuan. May ilang padrino at politiko na nagpapalito sa usapan. At may ilan sa pamilya ng San Genaro na tila naglaho sa dilim, hindi nagpakita sa publiko. Ang justice na nakuha ay hindi kumpletong katumbas ng pag-alis ng takot. Para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang aral. Ang Pasko ay dapat panahon ng liwanag, ngunit sa amin, ang liwanag ay nagpaalis ng ilan sa aming mga lihim. Ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. May panahon para sa pagdidiriwang at may panahon para sa pagluluksa. At minsan, ang parehong araw ay nagiging test para sa ating moralidad. Ang baryo ay natuto na hanapin ang balanse, pag-asa at pag-iingat, tradisyon at pag-usisa. Hindi ko mawawala ang guilt ko kay Tia Berta, hindi man dahil siya ang solusyon ng lahat, ngunit dahil siya ang dahilan kung bakit ako nagbalik. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi rin namin natuklasan ang pattern. Ngunit hindi rin ako mananahan sa guilt. Ginamit ko ang karanasan para tumulong sa iba at humingi ng pagbabago. Ang pag-iyak ay bahagi ng proseso, pero hindi dapat maging hadlang sa pagkilos. May nalabing kahiwagian, may mga gabi pa ring pumapatak ang ulan sa bubong at nagbubuo ng hugis na nagpapabalik ng mga alaala. May mga tao pa ring hindi natutulog ng maayos dahil sa pangamba. Ngunit may mga bagong patakaran, may mga bagong leader at may mas maraming tao na handang magtanong. Ang pagbabago ay hindi perpekto, ngunit may direksyon. Alam ko na hindi ko mapipilit ang bawat isa na magtiwala sa akin. May mga nagsasabi pa rin na kami ay nagdulot ng gulo sa Paskong iyon, na kami ang sumira ng kasiyahan. Ngunit mas pipiliin ko na sirain ng isang ilusyong pampalipas oras kaysa hayaang ang pagkamalikhain at pangangalagaan sa ating kapwa ay maabuso sa ngalan ng tradisyon. Ang justice ay hindi lamang sa korte, ito ay sa araw-araw na pagbabantay at pag-ibig sa ating kapwa. Kung may natutunan kayo mula sa kwentong ito, hindi iyon para crush ang espiritu ng Pasko. Ito ay paalala lamang. Sa bawat handaan, magtanong tayo kung sino ang nagpapakain. Sa bawat lamay, magbigay tayo ng respeto, hindi lamang sa mga patay, kundi sa mga buhay na nag-iingat. At kung may alam kayo na dapat itanong, huwag matakot magsalita. Huwag hayaang ang katahimikan ay maging takip sa kapahamakan. Kung nais ninyo ng mas malalim na serye ng mga testimonya at kwento na katulad nito, isubscribe at ishare ang video na ito. Kung may kakilala kayong dapat ding marinig ito, ipadala sa kanila. Gawin ito ng may paggalang sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Bago ako magtapos, isang bagay pa. Hindi lahat ng kasamaan ay supernatural. Minsan tao lang ang may kakayahang gumawa ng masama. At minsan ang sistema ang nagpapahintulot dito. Ngunit may pag-asa pa rin. Sa baryo namin, kahit pa may mga ilaw ng parol na nagtatago ng anino, may mga tao ring nagbukas ng bintana para makita totoo. Sa Pasko, naway maging liwanag tayo para sa isa't isa, hindi takot. Maraming salamat sa pakikinig. Kung may kwento kayo o may napapansing bagay sa inyong komunidad na dapat pag-usapan, mag-iwan lamang comment na may galang. Ibahagi ang kwentong ito sa mga taong mag-iingat. At tandaan, ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. Pero sa pagtatanong at pag-aalaga, may pagkakataon na tayo ay makakahanap ng liwanag.